Sige, ang Ginoo ka kinahanglan. Hallelujah. Plakpak ka na to ang Ginoo. Amen. Kumusta man ang matag-usa? Hallelujah. Mingaw man. Hallelujah. Thank you, Lord. Kumusta man ang inyong mga kahintang sa inyong pinaguhit karong kamatagon? Amen. Nagbalinawagon ba ang matag-usa? Kung ganyo, ang matag-usa sa pagkindog sa balik, nagbulitin ng katapat. Declare pa na lang niya, iyan po iyang tinugulang. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos, karong kumatagon. Ako pag-ampo, Lord God, na ang imong pulong mula sigit sa matag-usa. Ang imong pulong, Lord God, mutudlo, Diyos, sa matag-usa, Lord God. Imuhin kami nga malipayon, maging maugon. O Lord, bitbit mo ang kataugan o Diyos sa among kinabuhi. Lord, tanan, Lord God, nangiya karon mamatik sa imong pulong. Lord, padayan kanila ang imong gahong, magpangihok ka o Diyos sa imong kinabuhi. Ang nasa kalatian, mamaayo, ang nasa problema, masulpag, Lord God, ang mga problema, kung mag-enjoy yun sila sa inyong prosesya karong kamatagon. Tanan o Diyos ang ginapasalamat in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Plagpagan ang Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, wapo nindot kayo kung ang matag-usa ako yung i-take note ato yung mao ng mensahe sa Ginoo karong kamatagon. Amen. Para pag-abot ako sa balay, ako mapamalandungan. Amen? Thank you, Lord. So, karong kamutagon, akong pag-hisgot ka about your hardships today will declare God's glory tomorrow. Amen? Kung imong tuuhan ang imong kalisod karon, magapadayag sa himaya sa Diyos ugma. Thank you, Lord. Sa atong gibasa nga sa scripture, ang syudad sa Samaria, na atong panahon na, nag-antos sa grabe kaayo nga kagutom. Kung imo ang nabasa, dili lang duha ka pamilya, dili lang lima, dili lang pulo, kundi ang tibuok syudad matag adlaw nag-antos kay way bitaon, walay tubig o wala na paglawom sila og maon. Amen? Hallelujah. Kung wala na sila gikaon, siguro kung imuhang tanawon, imong una-unahon ang ilang kahintang kaniadto, kung wala na sila gikaon, siguro ang mga ginikanan, igo na lang mutan-aw sila mga kabataan na nanggahilak kay tungod ni pangutom. Kung wala na gud sila mahimo. Grabe. Ang ilang kahintang, mas labaw pa sa ilang makaya. O ginipot sila kadto sa laing lugar, di pa makagawa sila sa ilang lugar, ikipalibutan po sila sa ilang mga kaaway, gusto sila kaaway, nga pukanon ang syudad sa Samaria o bisan pa ang tao na tuyo sa syudad. Dili basta-basta. O akong nakita kaniadto sa syudad na enclosed na siya og wall. O sa atubangan na siya ganahan, o dili sa atong gibasa na ay upat ka mga sanglahon nga naglikod dito sa ganahan sa syudad sa Samaria. Wala ko masayod sa ilang pangalan, pero mas mayat ako na lang yung pangalan. Si Outcast. Upat mo sila kabuok, ipangsalikway, Outcast. Unclean, hugaw, rejected, idumilian, ug dayon. Kung imo silang tanawon ang ilang kinabuhi kung tanawon mo sa tinawhanon, wala na din paglaom ang ilang kinabuhi. Akong nabasa, wag ni paglaom ang mga tao sulod sa syudad. Daghang mga tao pero wala na gipangkaon. Unsa pagha ning upat ka mga sinulahon nga nasa ganghaan nga wala gikaon og tapos sakit. Alam nila ang tanang lugar di na safety alam nila. Sa gawas na mga kaaway sa sulod wala na gipangkaon. Ingon ana ang ilang kahintang. Sa imong tanaw ingon ana pagdapat ang kahintang karon sama sa ilang kahintang. Kung mingo man. Sa verse 3, atong basahan sa Second Hari, chapter 7, verse 3. May upat ka tao nga sanlahon dito sa ganghaan sa syudad. Sila nag-inanay. Nga nang magsigi man kita, lingkod din hangtod ng mga matay kita. Kani ato sa Old Testament, pag ang tao gani adunay sanla, ilain na siya ngadto sa katiliban. Gipahilayo. Gidumilian. Gilahi. They were physically removed from the city. Sila ang mga tao nga daw wala na paglaom.
napuno sa kaguluanan, nag-antos sa daghang mga problema. Oy, sugyatan mo sa Lord, wala lang sila mag-antos sa ilang lawas, nag-antos usab sila sa ilang pagbati. Ilang makita, ilang mga mahal sa kanang ilang makita, ilang mga kabataan, pero dili sila pwedeng makaduol. Hello? Mas maayo pa ang buta kay alalayan at timanon, pero sila gisalikway na doon. Ala sa katilingban, wala na doon sila ibigay. Hello? Mao nga ang ilang ibuhat, naana lang yun sila dito sa ganghaan, naglingkod o nagpaabot silang kamatayan. Pero kung gusto na ko ngayon masayran, even though they were rejected, God used them to bring miracle at salvation to sa mga. Kung imo makita sa scripture, imo makita that God can use weak, rejected, hopeless people to do great things. Makahimo ka sa madagko ng mga butang kung kauban nimo ang Diyos sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Kung adunay gibuhat ang Diyos ngadto nila, sigurado adunay gibuhat ang Diyos sa imong kinabuhi. Kinsa man diri ang nakabati nga mura gani wala kay pabor sa imong pamilya o sa imong mga higala. Amen. 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 Isa man nakabati diri nga kana ganing wala pa kagitabangan, napuno pa ka sa daghang istorya. Amen. Kisa man nakabati diri nga mura kanyo nigilitigan kanina. And I want you to tell this to you today, that God sees your heart. Nakita sa Diyos ang imong kasing-kasing. Bisan pag imong panggibati nga wala kay bilin ngadto sa imong pamilya o sa mga tao, pero bilin ka sa mata sa Diyos. Adunay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Aduna siya puhaton sa imong kinabuhi. Siguro, dili pa lang siguro karon, pero ayaw lang undan sa imong pagkamatinunanon sa imong pagsunod sa Diyos. Kay sa sakto nga panahon, sa tama nga panahon, magdala kag dakong panalangin. Kung ang tanan nga mga tao nga nagtanaw nimo nga ubos, matingala sila sa gibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi. Kung sila mismo mutuod sa Diyos tungod sa imong kinabuhi. Plapakan ako ang Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Just like the 4 lepers, God used them to demonstrate His power, perform a miracle, and save the city of Samaria. Sila naging nanay, nganong magsige man itaglingkod din hangtod ng mga matay kita. Ang upat ka mga sangahon, mag-istoryahanay. Sila naman lang din ang mag-istoryahanay. Naimata, kadaghantang mag-istorya. Nganong magsige naman lang taglingkod hangtod mga matay. Kabalo mo ang ilang future. Kabalo ba mo sa ilang kaugmaon? Kamatayon. Grabe. Ang ilang gipaabot, ang adlaw na lang silang kamatayon. Bahunahan nila kaugmaon. Siguro nagunahuna sila, kung musulod na diri sa syudad, walang makaon. Sakit pag yung kaayo, kaya makita na itong mga kabataan, hindi pa rin ito makaduon. Grabe. O magkabiling punta diri, mamatay rin ang punta. Walay mahimo ang mga tao nga tulira. Sabot na ang mga tao ngadto sa mga sanahon. Walay makita nga maayong butang nga mahimo o matabang sa mga sanahon ngadto sa mga tao. Ato bang nasabtan? Wala namang ganing nahimo ang hari sa syudad sa problema sa syudad, ang problema sa syudad. Kung sa pagkayang sa lahon, na nagpaabot na lang sila kumakain. Hello? Kabalo ba mo kung sa'y mahatag sa mga sanglahon dito sa mga tao? Kabalo mo kung saan na lang ilang hatag? Ang ilang na lang sakit. Noong dati sakit o imunan. Pero bisa kung masayot sila sa ilang
Oy, nagyapon sila ibuha. Nindot kayo. Grabe. Dili basta-basta. Naagi sila ibuha, anong katapan na sila ibuha? Wala ba sila mingon sa scripture na tinabasa, wala sila mingon. Nalungkot kayo ko. Hapit akong mamata. Gamay na lang ang akong adlaw. Wala silang mingon. Bisan kung mingon sila, wala ko yung mamatay nila. Wala ginitabang na ako. Sige na lang o ginamos na ita mo. Mao ka na ang mga sinutian ang walay pagsalig sa Diyos. Amen. Amen? Di man ibisan ka to ang ilang nahimong kahimtang sa ilang gabi. Nangutana sila kaugaling, why should we stay here until we die? And this question changed everything. Hallelujah. Amen? Kung mangutan na kaya ta sa itong kaugalingon, ingon-ani na lang ba ko sa akong pagsunod sa Diyos? Na makita o Domingo, usay kita maabot o Domingo. O mangutana din ka sa itong kaugalingon, ingon-ani lang ba kagali ang pagsunod sa Diyos? Human diri sa iyaw, minaw, lakaw. Kita na po sa Domingo, lakaw. Ingon-ana lang ba kadali? Asa ba itong ingon sa Bible, sa pulong sa Diyos, na living sacrifice? Living sacrifice na pa rin ang akong ito. Kumusta man ang imong mga pagluhod sa mga pagkampo? Kumusta man ang imong pagbalita sa mga maayong balita na gibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi ngadto sa mga tao na wala makaila sa Diyos? Imo bang gipahari ang balang espiritu nga nakasulod sa imong kinabuhi? Murag mimingaw na mo. Hallelujah. Timan ninyo, sa katapusan ang imong maatubang dili ang kalibutan kundi ng Diyos. Pamalandungi kang kabuntagon, unsa nga mga butana na imong himo nga nalitan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa nga mga butang nga imong sakripisyo adlaw-adlaw sa imong pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Ang pagtubo sa imong pagtuo wala na magikan sa imong kahimtang karon. Wala ka na magikan sa mga panalangin nga imong nadawat. Nagikan ka na sa imong kasing-kasing nga andam ng baki sa pulong sa Diyos umutuman sa pulong. Diha nagikan nga ang imong pagtuo bulikon pag-ano. Hallelujah. Imong katapan ayaw papiling sa imong mga nahimutang karon. Ayaw pabiling. Kung unsa ka kaniadto mo, gyapon ka karon, ayaw. Pangunanay mo kaugalingon, why am I staying in this sin? Pangutan kanong nagpabiling gyapon ka dira sa sala. Kung gipasaylo ka na, gilimpyuhan ka pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Kung gihatagan ka bag-ong kinabuhi, pangutan na imong kaugalingon, nganong nagpabiling gyapon ka sa pagpakasala. Why am I staying in fear? Nganong magmahadlok ko na lang gihapon ko sa akong sitwasyon nga dili man kani makatabang sa akong pag-alagad sa Ginoo. Why am I not trusting God? Tungod ba kay gisulayan ka? Na kay daghang mga problema? Magsige na lang ka og imot. Magluod na dayon, ubos kayo yung tanaw sa mga kaugalingon. Mubalik kayo ka sa pagpakasala, hantod na ba? Ingon anak lang ka, sa pagsunod hantod na mubiya ka sa yuta. Ino magkatapat, ayaw pagpabiling ka sa pagkawalay pag-aom. Jesus lives in you. He is your hope, your life, and your strength. Bisan kung sa kanyang kahintang mahimog ka madinaugon, kumunagot ka kanunay sa Diyos. Palakpakan na ang Ginoo. Hallelujah. Bisan pa kagrabe sa imong giagian karon. Bisan unsa pa kalisod sa imong kahimtang karon. Aduna kay mabuhat.
kung mutikan ka sa imong pagtuo o masalig sa Diyos. Palakpakan natin din. Ayaw tuguti nga ng problema karon, mao'y magbuot sa imong pagmako. Adunay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Ang imong present situation dili ka na imong final destination. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayaw tuguti nga ang imong pagsulay, mao'y mupatay sa imong kadasig. Kay ang Diyos wala pa mahuman sa paghimo sa mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Be excited every day sa buhaton sa Ginoo. Amen? Kabalo mo ang mga sanlahon, wala lang nagpabiling dito sa ganghaan. Aron magpaabot ang milagro. Misugod sila tikang silang pagtuog. Misalig sila sa Diyos. Pero sa ilang pagtikang, sa ilang paglakaw, usupyan mo sa Ginoo, ano na gibuhat ng Diyos? Sa verse 4, sa 2 Kings 7 verse 4, kung musulod kita sa syudad, mga matay kita dito sa kagutom. O kung maglingkod kita din, mga matay sa kita. Kung sa mga to kita sa kampo, sa taga-Syria. Kung dili kita nila ang saon, maayo. At pag upatyong kita nila, ay bahala na. Total, mga matay, magyapon kita. Lami mo ba? Kung musulod dito sila sa syudad, nga ilang ginahuna ang mga katabang nila. Kapit tapos sila mamamatay sa nagutom. O mapabilin ng punta diri, samot man yung Panginoon. Kapalo mo, ang ilang kahintang nooy nipugos nila sa paglakaw o sa pagtuman o sa pagsalig sa Diyos. Ato bang isabtan? Kamu, kung sa pamay inyong gustong mahimong inyong kahintang, kung magpapili ng yapon mo dira, ayaw na paabutan, adun na pa'y dili na ayaw na mahitabo, at makakaton pa mo, na matikan sa iyong pagtubusan sa Diyos. Hello? Kinahanglan pa ba nga hulgaon mo sa inyong kahintang? Aron mga lagad mo, maninuod mo sa Diyos? Karon pa lang desisyon ninyo na inyo nang ihatag yung kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan na Panginoon. Tingnan pag siya ninyo, total mga makay ng gapon tayo tanan. Oh, grabe. Tama bitaw. Kitang tanan mga makay maging. Pero grabe, ilit na lang yung ihapon ka, makasalig sa buhaton sa Diyos. Anong kinabuhi? Murag namingaw naman dito doon. Akong pangutan na wala tagbag ihapon mo. Ikapoy sa inyong kahintang. Dugang nakayutang, nakaila sa Diyos, pero naalag hapon ka sa ganghaan. Mahadlok hapon ka mga bagay sa tupag pangalaga. Hello? Dugay nga nakaila sa Ginoo, pero maulang hapon. Ang kinaiya. Dali, naghihapon kayo masuko. Kung nga istorya, dali na tayo makadugang. Murag nilingaw na yun tayo ang Diyo. Dagong-dagong baya ko. Malandong. Murag ang atong pag-ila sa Diyos, hantod lang sa Domingo. Makaila na punta sa Diyos, sa sunod na po Domingo. Eh, wala na ito, gipugutan nga ang Diyos magkusap yun sa itong kinabuhi. Kung na problema, usay, hangitong pagani ang Ginoo. Sige Lord, kung dili mo nang ihatag ang akong gusto, buundang na ko sa kong pagsunod mo. Ayaw ko din yung handog ang Ginoo. Kaya siya magpabiling Diyos, pero kita nga nila yung sa Ginoo. Ako'y, looy kayo. Ang tao kung ma-interno, looy kayo. Mao niya mga tao na okay na lang sa ilang anak sila sa kanghaan. Na wala sila makasanapit sa kahog sa Diyos sa ilang kinabuhi. Ilang katapad, karong kabutagon, itugyan nato atong kinabuhi sa Ginoo. Naasya, naminaw. Hallelujah, dili ka pasagdan sa Ginoo. Isugid nato. Lord, grabe ang ato ang kahintang. Grabe ako mga problema. Lord, dili na ako ni kaya, wala na ako makasama.
Daghan kay kung gibuhat puro palpak, daghan kung plano pero puro pakyas. Nanikaamot mo pag-ayo pero kulang gihapon, Lord. Kabangin ko, di ko kaya. Ito ano isubit ka lang sa Diyos. Amen. Dito ito lang sa Ginoo. Lord, wala yung kulain dalampanan, wala kulain saligan, ikaw lang yun. Amen. Ibuok na akong kinabuhi karon o Diyos, ako yung isalipin mo. Akong kinabuhi, akong kahinda, akong kumod. Bisan pa akong mga kasakitan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito ba nasaktan ang tulong sa Ginoo? Amen. Unsa man karon ang imong kahintang paminaw mo. Adunay buhaton ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Damo. Wala man gud kag ipasagdan sa Ginoo. Imo ra man gud nang unahon. Usa gibinuangan ra na ang imong una-una pero grabe ang Ginoo na mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Amen. Sa verse 5, sa 2 Kings 7:5, busa sa pagkilom-kilom, nangadto sila sa kampo sa taga-Syria. Uy, sa pagkilom-kilom daw, asa na sila nangadto? Laban. Uy, wala sila mamalik sa syudad. Wala nila gibalikan nilang dating kinabuhi. Wa po sila nagpabilin silang dating kinabuhi. Asa sila nangadto? Kaway. Tapos kaway. Lugar sa kaway. Isog kayo. Isog. Manulong. Isog. Uy. Sa lahon. Uyan. Masakiton. Musulong. Isog. Isog. Kabalo mo, nitikang lang sila sa ilang pagtuo. Amen. Nilakaw sila. Pero grabe ang gibuhon sa Ginoo. Amen! Apan sa pag-abot nila sa kampo, walang na tao dito. Ano diyan? Landlock. Kung sa'yo nakita mo, grabe na po itong hadlok sa ila. Upat, tapay mga sakit. Grabe. Adunay gibuhat ang Diyos. Imo katapat, adunay gibuhat ang Diyos. Ay, paminaw. Wala sila mga to dito aron makigira. Wala sila dala. Oy, kabalo mo kung sila dala, ang sakit ra yun. Nagbaon pa yung dagang ito. Grabe, amen? Amen. Pero grabe, sa ilang paglakaw, adunay gibuhat ang Diyos. Sa imong paglakaw upan sa Ginoo, sa imong pagsimba, sa imong pagpangalagan, adunay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Adunay gibuhat ang Ginoo sa imong kahimtang. Sabi sa Diyos, even if dapat salit ka sa Ginoo. Sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sa verse 6, chapter 7 sa 2 Kings, kay gibati man sa Ginoo nga ang kasunduluhan sa Syria ug tingog sa mga karwahe ug mga kabayo ingon man sa kagahom sa dakong pundok sa kasunduluhan. Busa nato sila nga suhulan sa hari sa Israel ang hari sa mga titahanon ug hari sa mga hituhanon sa pagsulong kanila. Grabe. Hindi basta-basta upat ra gyud kabuok ng mga sanahon nga nagbaklay. Grabe, patulong pa dito sila kaway. Oy, sugyan mo sigurado nagpurok ni sila. Pero dili nga nagpurok kay tungod dagan nga kaway. Nagpurok ni sila kung kaon. Kagutom. Walay tubig. Grabe. Napagay sakit. Pero nidaog. Nidaog tungod kay misalig sila sa Diyos. Amen. Pag ang tao gani musalig sa Diyos, dili man yun na mapili mo daog mo yun na. I am gonna see the victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Hallelujah. Napasibilin mo lang. Nakahinungdok ko sa iyang testimony. Naingon siya, o problema lang, walay katutangan. Pero wala ko gipasagdan sa Diyos. Hindi ko pasagdan sa Diyos. Amen? Sa ilang paglakaw nga po sa kaaway, naigituhan ng Ginoo, ang mga kaaway nakadungog og mga dagon sa karwahe og mga kabayo og nagmarcha nga daghan ang mga sundalo. Sa ilang hadlok nanagad sila, gipili nila ang tanan. Gipili nila ang plata, ang bulawan, mga bistik, tanang mga butang na nagapahimo sa Samaria.
Maryam dato kayo. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo ang buhaton sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo mo sa alikod niya. Lapat ka na po Ginoo. Sa verse 8, sa pag-abot niining mga salahon sa kampo, nanunod sila sa usa ka tunda. Mangutahan ako, pag sunod nila sa usa ka tunda, unsay lang mo nang gibuhat. Butang kakaon. Nangaon! Langang gipang gutom. Grabe. Nangulong nga walay kaon. Napay sakit, wakay tubig, pero nidaog, hindi mapugnan pagkauban ng Diyos. Pag inusali ka sa Ginoo, tanawa na gito sa iyo buhat. Tanawa. Nidaog sila nga wala nila makita ang kaaway. Gusto mo anak? Ay, sabi sa Diyos! Hallelujah! Wala nila nakita ang gira, pero nakita nila kadaugan. Wala nila nakita ang peligro, pero nakita nila ang dako ay panalangin na labaw pa sila maununan. Diyan ka naman ang Ginoo. Hallelujah! Pasalamat ang Ginoo sa iyang buhaton sa inyong kinabuhi. Salig lang sa Diyos. Thank you, Lord. Kung nakabaptod sila anang mga butang nga masakit nun sa pagkaan na walang sakit. Hallelujah. Kabalo mo, dili taga-Syria ato kalaban para mo daog ka. Ato kalaban, dili sa ato kawalakon, dili sa atong mga kabalaka, dili sa pakulangon. Ang atong kalaban, ang atong pagkatapulan sa pagtuman sa pulong sa Diyos, ang budalaon tangadto sa kadaugan sa atong kinabuhi. Ngayon pagkatapat ato na yung review niya atong pagkatapulan. Review kaya ito tapulan. Verse 8, sa 2 Kings 7, sa pag-abot din ng mga sanahon sa kampo, nanulog sila sa usa ka tunda. Nangaon sila o nanginom o gidala nila ang magplaka, gulawan o mga bisog ng lakaw sila o gipanaguhay nila kini. O niya mamalik sila, misulod sa lain na pagkatulda o gipanguhan nila ang mga butang o tila usab din gitaguan. Kadagang tunda, gipalibutan ko ang tibuok sa Maria. Sa mga nila napagtago anak kanal. Dili mo matago ang panalangin sa Ginoo? Dili mo. Makita ako ng sunod na mo. Bisan pag imo taguan, kay hadlok ka mahiraman. Pero dili mo na matago sa Diyan sa Ginoo. Dili mo na matago. Grabe ang buhaton sa Ginoo sa mga kinabuhi. Dili ni salat na ang mensahe ng natubog. Adunay buhaton ang Ginoo. Salig lang sa Diyos. Verse 9. Unya naging nanay sila, dili husto ang atong gibuhat. Ano? Naging nanay sila, dili husto ang atong gibuhat. Kining adlaw-adlaw sa maayong balita. Kung magpakahinom lamang kita o magpaabot hangtod mabutag, hisakpan kita o sinutan busa, ngadto kita sa hari o subinlan nato siya. Sa dihay nagmaninaogon sila. Oy, katong adlaw dito sa maayong balita. Amen? Ang ilang kaandaugan, katong adlaw, mahimong adlaw sa maayong balita. Sa panahon nga nahiusan ka kang Ginoong Hesukristo nahimong kang madinaogon. O katong adlaw, nahimong adlaw sa maayong balita. O dili gusto ang Diyos ng imong kadaugan, imo lang taguan sa imong kaugalingon. Gusto sa Ginoo na imo kining ibalita ngadto sa mga tao na wala kaya sa Diyos. Tingin katapat atong ibalita ang buhat sa Diyos atong kinabuhi. Ayaw itago. Amen. Verse 16. Wala ako ikatungod sa pagpasa sa 2 Corinthians 9:16 ato basahon sa 1 Corinthians 9:16. Wala ako katungod sa pagpasigar ko tungod lamang kay nagwali ako sa mayong balita kay gisumo man ako sa pagduhan niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung gusto ka mahimong alaot sa mata sa Diyos, ayaw isangyaw ang maayong balita. Pero kung gusto mo nga mahimong pinilhon sa mata sa Ginoo, i-testimony ang maayong balita naggibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Sa verse 10,
Sa 2 Kings 7:10, busa nangadto sila o gitawagan nila ang mga gwardya sa ganghaan sa syudad ug giingnan. Nangadto kami sa kampo sa taga Syria ug wala kami nakita og nadungog dito gawas sa mga kabayo sa mga asno nga gipanghigot ug sa mga tulda nga nagtindog nga wala maunsa. Grabe. Ang maayong balita ng milagro nga gibuhat sa Diyos ilang kinabuhi, ilang gibalita ngadto sa mga gwardya nga naa sa ganghaan. Grabe. Ug sa ilang pagbalita, ang nahimo sa ilang gibalita nga maayong balita dito sa syudad sa Samaria, nakapahimo nga ang mga tao dito naluwas sa grabe kayong kagutom sa ilang syudad. At tunay mahimo kung imo ka ng i-testimony ang maayong balita sa gibuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi. Daghan ang maluwas, yung katapat at tunay daghang maluwas. Ayaw lang itago. Ayaw itago. Nga naman kabubuton sa Diyos nga matag-usan na ito, mupahibalo. Dili itago. Sa verse 11, unya, mamalita ang mga wardya sa kanghaan o gisugilan nila kini sa hari. Sa ato pa, katong maayong balita nga ilang gisugilan ngadto sa mga wardya, gisugilan usab sa mga wardya ngadto sa hari. Ang maayong balita nga gisulti sa akong ginikanan, may tungod kay Ginoong si Kristo, ako usab nang gisaysay sa akong mga kabataan ug kanini. Thank you, Lord. O kinahanglan ang maayong balita dili gyud na maundang sa pagpakayo. Amen. Kay kana lang ang pamaagi ng mga tawhan maluwas sa gikan sa iyong masa. Thank you, Lord. Inyong katapat isugilo na to sa itong pamilya. Isugilo na to sa itong mga higala. Isugilo na to sa tanan kay ang tanan na kinahanglan sa kaluwasan. Amen? Usara ka ngalan ang gihatag ilalom sa langit nga makaluwas na to sa kinsa. Jesus. Si Ginoong Jesucristo. Buhat 4:12 sa epistle sa Buhat 4:12. Kita tanan mubasa. Buhat 4:12. Okay. Kita sa epistle. Wala na ilain. Mo kalibutan. Sa tibuok kalibutan nga Ang makaluwas. kung dili si Jesus. salvation is found only in Jesus. Not in any other names. Dili kang Maria, dili sa mga ribulto. Ang pangalan lang ni Ginoong Jesucristo. John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ako ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Siya lang ang dalan. Amen. Without Him, we are lost. Through Him, we are forgiven. Through Him, we receive eternal life. Amen? O sa diha nga nadumog sa hari ang maayong balita sa verse 12 sa 2 Kings 7. Unya ang hari ni bangon bisag gabi pa ug niingon sa iyang mga opisyal. Sugidlan ko kamo sa laro sa taga Syria, batok kanako. Batok kanato. Nasayon sila nga wala kitay pagkaon busa nang gawas sila sa ilang kampo aron pagtago. Nagunaon sila nga inigawas nato sa syudad, dakot kita nila ug ilugon nila ang syudad. Sa imong pagsugid sa maayong balita, sultian ta mo, dili ka na tanan mo to. Aduna nay magduha-duha. Aduna nay mahadlok. Amen? Pero padayon mo sa pagtuman sa pagsugot sa Diyos. Dili ikaw ang magbuot sa resulta. Ang Diyos ang magbuot. Bahala o gahi sila ulo, basta tumana lang ang gisugot sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Our responsibility is to obey God and proclaim the gospel. God is responsible sa result. Amen? Ang katapat ang imong buluhaton, mao ang pagsugilon. Ang imong tahas, mao ang pagpakailap sa mensahe sa Diyos. Paminaw mo, dili ikaw ang mubag nila. Dili ikaw ang muluwas nila. Dili ikaw ang maghinugsol anang nila. Ato ba ni Satan? Amen. Adunay buhaton ang Dios pinasahik nga butang ala nila pinaagi sa pulong nga imuhang gisangyaw ngadto sa mga tao. Ato ni Satan ang pulong sa Ginoo. Kita ang tingog, siya ang gahom.
Kita ang nagtanong, siya ang mapatubo. Kita ang musugilon, pero siya ang muluwas sa tao. Dili kita. Lakpakan na ito, Ginoo. Verse 13. Usa sa iya mga opisyal ningon, magsugod kitag pipila ka tao ubad sa 5 ka kabayo nga nahibiling aron sa siyon nila kung tinuod ba kini. Bahala na kung patyon sila total mga matay ng gyapon kita dinhi tan-awon nato kung sa may kabo. Sa verse 14, busa nagpili sila duha ka tao nga ilang gipasakay kabayo ug hari nga nagdala kanila aron sa pagsusi sa kansuduluhan sa Syria. Sa 15, niabot sila hangtod sa Jordan ug nakita nila nga nagkatag sa dalan ang mga biste o mga kahimanan nga nabiyaan sa mga taga-Syria sa ilang pag-ikyas. Unya mibalik ang mga sinugo ug mingon ug misigulin sila sa hari. Grabe. Ilang nakita ang grabe kayo nga wealth. Wala makayag tago sa mga sandahan. Dili nila na makayag tago. Makita yun nga ipangalingon ka sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Kung ang Diyos tani ang makik-away nimo, so di ka malang kamutdaan. Kung ang Diyos kaupan nimo, siya ang makik-away alang nimo, mangandang palangkas sa imong buhaton, di daog na kasaway. Mura ko sa ka-estudyante, nangandam para siyang examination. Wala pa galing siya ka-take sa exam, sigurado na nga mulang ko siya. Kaya ang iyahang teacher, iyahang inahan. Pangandam ng laki! Kaya doon naging buhaton ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen! Sa verse 16, unya nang gawas ang katawan at ipanguha nila ang mga butang gikan sa kampo sa taga-Syria. Busang usa ka gantang mga harina gibaligya na lamang nila usa ka buok, kabuok ka plata ug ang duha ka gantang nga silbada gibaligya usab sa maong kantidad sumala sa giingon sa Dios. Liberato na ang mga pamalinunon tungod sa kadagayan nga gihatod sa Ginoo. Siguro kay adto sa ilang syudad makakaon og aduna kay kinilada nga gold. Pero kung wala dili kita kakaon. Karon barato kay tungod sa wealth nga ilang acquire gikan sa kawal. Mao nga kadang imong giisip nga imong kaaway, mao na ang pamaagi sa Dios nga mopanalangin mo. Mao na nga kung imong giisip siya nga kaaway, ayon na lang gyud siya away. Kay giandam na sa Ginoo aron sa pagpanalangin sa imong kinabuhi. Klapakan nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nanong nahitabo tong atong ibasa karon, nabala mo nganong nahitabo kay giingon sa pulo sa Ginoo, sumala sa giingon sa Dios. Sa ato pa, ang tanan nga nahitabo, sumala na sa giingon sa Dios. Amen? Jeremiah 29:11. Ano to? For now, the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not harm you, and plans to give you hope and a good. Paminawa ang saad sa Diyos, ayaw ang imong kahimtang. Tuuhi ang iyang saad, ayaw ang imong kahimtang. Aron sa katapusan, dili ang imong kahimtang ang maghari. Dili ang imong kaaway mo magdesisyon sa imong plano. Dili ang crisis ang magdesisyon sa imong kaugmaon. Kundi ang isaad sa Diyos mo ang mahitabo sa imong kinabuhi. Pare ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tuuhi ang iyang pulong, tumana ang iyang kabubuton, o pag-enjoy sa iyang presensya. Lakpakan natin ang Ginoo. Verse 17. Unya gitudlo sa hari ang kapitan. Unya gitudlo sa hari ang kapitan ng niuban kaniya aron maoy mubantay sa kanghaan sa syudad apan gitamak-tamakan sa mga tao ang baong kapitan. Dito sa kanghaan busa namatay siya sumala sa giingon sa propeta sa Dios sa dihang giadto kaniya ang hari. Kani nga kapitan nga gisugo sa hari nga magbantay dito sa kanghaan, mo ni ang kapitan nga nagduha-duha sa pulong sa Dios nga giingon ni propeta Eliseo. Tingnan luoy kayo ka o pagduha-duha ka sa pulong sa Dios. Dahil tabo sa kapitan ang giingon ni Eliseo. Mabasa nato diri sa pinakauna gyud nga verse sa second Kings 7 sa verse 1. Apan si Eliseo ingon, pamatiang giingon sa Ginoo, ugma sa ingon ni ang orasa dito sa merkado sa Samaria, ang usa ka gantang nga harina ibaligya na lamang sa kaplata. Ibaligya usab ang duha ka gantang nga sibada sa
samang presyo sa ato pa nahitabo ang tanan gisulti sa propeta. Sa verse 2, unya ang kapitan nga kuyog sa hari ni mga propeta Eliseo. Bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili kayo matuman ang tingon mo. Apat sila siningon, makita mo kini apan dili ka makaangkon ini. Grabe. Ang kapitan ni Ingon ang Eliseo, abrihan sa Diyos ang tanang bintana sa langit, pero dili ko na mas may tabuang ng mga sakto. Mauna ang kamaturan na kinahanglan natin masabtan. Ang pulong sa Diyos nagdalag kinabuhi. Ang pulong sa Diyos nagdalag kadaugan. Ang pulong sa Diyos nagdala og kalawasan sa ating kinabuhi. Mao nga ayaw pagduwa-duwa, katapat ayaw pagduwa-duwa sa pulong sa Diyos. Ayaw isalikboy. Ayaw talikdi. Amen. Kung dili tumana ang gituno sa Diyos sa imong kinabuhi. Ang kapitan wala mo tuo. Nakakita sa kadagaya gikan sa Diyos, pero wala niya ma-enjoy. Iya rin nakita, pero wala niya mapiliwan. Sa verse 18 sa 2 Kings 7, kaysa pag-ingon sa propeta sa Diyos nga to sa hari nga ang duha ka ganta nga si Baday baligya na lamang usa ka buok plata ug ang usa ka ganta nga hari na ibalik usab sa maong kagtigat ugma sa mga ingon ni ani oras sa dito sa Samaria. So ang tanan nga gisulti sa ni Prophet Eliseo nahitabo. Mao na nga ang tanan nga mga butang nga naad diri mabasa nato sa pulong sa Ginoo mahitabo gyud na sa imong kinabuhi. Kung dili ka magduwa-duwa sa pulong. Amen. Inyong katapat ayaw pagduwa-duwa sa pulong sa Ginoo. Ayaw tugutin nga imong kahintang karon mupugong sa imong pagtuo. Amen. Ang imong pagtuo gikinahanglan aron dili lang imo makita ang kadagaya sa Diyos, kung dili imo yung ma-experiensya ang grabe nga gahom sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Sa verse 19, ang kapitan nitubag na man, bisag ablihan pa sa Ginoo ang bitana sa langit, dili kayo matuman ang ingon mo. Itubag kani siya ni Eliseo, makita mo kini apan dili ka makakaon ni Gisod kayo nga makita lang nimo ang panalangin pero dili nimo ma-enjoy ni tungod wala kay pagtuo sa Diyos. Dili kung kasabot ka wala gibuhat ng Ginoo. Tungod na kay tungod wala ka matuo sa iyang pulong. Sa verse 20, busa nahitabo kini kaniya kay gitamak-tamakan man siya sa katawhan dito sa kanghaan o namatay. Hallelujah. Naamoy nabasa usa ka mahan. Grabe iyang pagpangandoy, grabe iyang mga pag-ampo nga unta mausap ang iyang kahimtang. Dugay na sila matag-adlaw nga nag-isot pa sila pagkaon. Grabe ilang pagkapobrehon. Magsige na lang sila antos kay grabe ilang news pero wala mo sila yung samtang na nag-ampo siya pag-ayo, adunay abot silang balay. O nagtanya og trabaho. Nagtanya og opportunity. Pero ang amahan ningon, dili siguro ni para sa ako ang ilisod man kayo. Dili na ko kabaluan eh. So wala nga dawata, gidumilaan niya ang opportunity. Pipila lang ang mga bulan, iyang nakita ang iyang silingan nga nidawat sa opportunity nga ang ilang mga anak magkakauna. Ang ilang mga anak naka-eskwela na. O dito may gawa siya sa balay na malandong. Ang kadagaya na anaunta siyang kamot, pero wala din niya mapilawan. Mao nga karong kabutagon. Ayaw niyo palampasan nga okay lang mo sa inyong kinabuhi karon. Adun na plano ang Diyos sa matag-usa sa atong kinabuhi. Gusto niya nga imong atimanon ang iyang buluhaton karon aron iyang atimanon usab ang imong kahimtang. Ayaw nga mapabiling nga imong anak lang. Gusto sa Diyos magmalapuson ka sa tanan mong tingwa sa imong kinabuhi. Gusto lang niya ng iyang gugma, ang iyang gahom makita sa imong kinabuhi ngadto sa ubang mga tao. Gusto sa Diyos ang gamiton kay matapat gusto sa Ginoo ang gamiton ka. Hallelujah. Gusto sa Diyos na mag-experience ka sa iyang gahom. Mao na nga matag-usa nato butikan lang kita sa atong pagtuo ngadto sa atong Diyos. Amen. Kung gyud matag-usa sa pagtindog. Thank you Lord. Hallelujah.
mataas na ito kamot, salamat yung Ginoo. Lord, salamat kay Lord God sa nagpulong. Salamat o Diyos na kanyang pulong ilang dungog, na dungog Lord God, na kanya kanimo. Maghari kinag-aduna gid kani kahimuan sa iyong kinato. Lord, masayo kami nga wala gid posibilidad kanimo. Misalig kami kanimo o Diyos. Na Lord, ikaw magalikon sila pagto, magalikon silang kinabuhi, nga magmataogon gid sila sa ilang mga kanya-kanya nga kahimtang o Diyos sa ilang pamilya o sa ilang kinabuhi. Lord, salamat o Diyos. Use them, Lord God. Use them, Lord God, to glorify your name. Salamat, Lord God, na matinaugon na kami. Kay Lord God, nasayin kami, Lord God. Kung saling kami diha kanimo, wala di imposible. Makahimo kami, Lord God, sa panamutan. Lord, salamat o Diyos sa pagkusa. Giyahigit sila o Diyos sa ilang mga plano, desisyon. Tagaipas sila. Kusog o kumulahot tayo pagigit sila o Diyos sa ilang pagsunod diha kanimo. O ilang yung masinati, Lord, ang imong gahom, Lord God, sa ilang kinabuhi. Tanan o Diyos sa mga kapasalamatan. In the name of Jesus. Pasalamat kang Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, sa nakiklakpakan ako, Ginoo. Thank you, Lord. Amen. Mga tuta sa ato ang